Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So this is timeless po. So whenever you come across this video, that's when the messages are meant for you to hear. Sabi dito, a mystical connection will bring you unexpected allies. Wow. So, pwedeng magkaroon dito ng siguro meron ditong meeting with new people, 'di ba? Baka meron kayong makikilala, baka meron kayong mga may encounter na strangers, no? And maybe yung pagkakakilala mo, no, na yan sa ibang tao, maaaring mag-develop, no, into a beautiful friendship. Baka magkakaroon kayo dito ng expanding of your connection with other people, no? So baka magkakaroon kayo dito ng mga bagong kaibigan, pwedeng bagong clients, 'di ba? Ganon. What else? We have hidden truth will soon be revealed. Be open to it. Okay? So, merong katotohanan dito that is going to be divulged. You know, merong sikreto na mabubunyag. Yung ganon. So, it could be coming from you. No? Pwedeng meron kayong sikreto na gusto nyo nang ilabas. Gusto nyo nang i-share. No? It's not going to be a secret anymore. Sa ngayon, pwedeng magagaling sa'yo. Or, pwedeng sa ibang tao. No? And maybe ikikwento sa'yo. No, but yun nga, no, may katotohanan, no. Maaaring merong mga katotohanan dito, information, detalye about something na matagal nang nakatago. Pero ngayon, no, now is the time na kailangan nang ilabas ito, kailangan nang ipaalam ito, you know, sa mga tao. A great time of prosperity is coming. Prepare yourself. Ayan. So, exactly, no, the same position na pumasok ang mensahe na to sa Taurus, no? So, you may be dealing with Taurus person then, no? Around this time, kaya parehas may mensahe kayong ganon, and lumabas pa siya sa same position ng card. So, maybe you're dealing with Taurus, or baka meron kayong Taurus placement sa inyong chart. Possible din yun. So, yun, no? Kaya, importante na i-align ninyo yung inyong energies with this energy, no? Great prosperity. Kasi, kayo rito, Gemini, siguro magkakaroon kayo dito ng financial success, magkakaroon kayo ng financial gain, meron ditong papasok na pera, you know, meron ditong dadating na kaperahang aspeto sa buhay ninyo, you know. Kaya i-align ninyo yung inyong energies para na matanggap ninyo ito, no? Maging yayamanin, no, kayo. So, what else? Tignan natin kung ano pang mga mensahe dito ni Gemini. And by the way, Gemini, before I forget, no, I would like to say hi muna and shout out po sa ating beloved channel member na si Alexander Toralba 3777 po. And hello po sa inyo, and maraming salamat po sa inyong donasyon. Wala kayong sawa sa pagpapadala ng donasyon. Maraming salamat po. May God bless you more. Thank you. So, we have Lemurian Quartz. Practice patience. Okay? So, ito yung kailangan ninyo sa ngayon. Ito yung being asked of you, you know, sa ngayon, na magpasensya kayo, matuto kayo magpasensya. Kasi, Gemini, diba? Let's say, for example, meron kayong gustong mangyari sa buhay ninyo. May pinagsisikapan kayo, meron kayong goal na gawin, na gusto ninyong ma-achieve, you know. And probably ginagawa ninyo ang lahat-lahat, no, para ma-achieve ninyo ito. Nagmamadali kayo siguro, pero always remember, no, na kahit anong pagmamadali natin, kahit anong effort ang gawin natin, ano, na i-insist natin kung anong gusto nating mangyari at a certain period of time, if it's not part of the divine plan, hindi yan mangyayari.
No, if it's not meant for you, if it's not best for you, hindi rin yan na ibibigay sa'yo. Kaya, kailangan natin na maging pasensyoso at pasensyosa and learn to listen to your intuition while you are waiting. Kasi, yung intuition ninyo, divine guidance yan, that's coming from the divine universe. And then, dun ituturo yan sa'yo, i-guide kayo ng inyong intuition kung ano na ang dapat ninyong gawin. 'Di ba? Rather than pushing and pushing, kasi pwedeng para din nga sa'yo yun, kung ano man ang hinihingi mo, or kung ano man yung ginagawa mo. Pero hindi mo kailangang madaliin. Hindi mo kailangang i-rush kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin is according to the divine order and timing. 'Di ba? Kung hindi pa tama sa panahon, kahit anong pilit ninyo, anong effort ninyong gawin, hindi pa yan mangyayari. 'Di ba? Kasi lahat na yan naka-program na. 'Di ba? Lahat na pre-program na yan ng universe. Kaya minsan, off timing. 'Di ba? Off timing pa. Gustong-gusto mo na yan mangyari sa ngayon. It may be for you, then talaga kung ano yung ina-expect mo. Pero hindi pa sa ngayon. 'Di ba? Meron naman dyan na pinipilit natin, 'di ba? Ang gusto natin mangyari. Pero hindi nangyayari, no? Or kahit matagal tayong maghintay, no? Hindi talaga mangyayari. It's because it's not for us. It's not meant for us. So, may mga ganon. Kaya nga importante na nakikinig tayo sa intuition natin. Nakikinig tayo sa gut feel natin. Kasi, diyan natin malalaman, no? Kung ano na ang dapat natin gawin sa ngayon. Ano ang dapat na path na tahakin natin sa ngayon. Diba? Kasi ginagabayan tayo ng universe lagi. No? Lagi tayong dinadirect ng universe kung saan tayo dapat. Kung ano ang dapat natin gawin. Ano? Para ma-divert na yung attention natin kung talagang hindi yan para sa inyo. Diba? Na pinag-e-effortan ninyo sa ngayon. You will be divinely guided. For sure. No? Kaya, sa ngayon, matuto tayong magpasensya. Matuto tayong maghintay. You know? Para nang sa gayon, hindi na natin masabotage, no? Yung mga bagay-bagay na ginagawa natin. Pwede rin na patience ito about sa mga tao, no? Sa mga tao nakakasama natin, nakakausap natin. Kasi pwedeng meron tayong baka ang iba sa atin, di ba? Mayroon tayong hinihintay, meron tayong pinapagawa sa kung kanino man. And kung mabagal gumalaw, matagal ma-accomplish kung ano man ang hinihingi natin sa kanila, diba? So, matuto din tayo magpasensya. Kasi, isipin din natin na hindi lahat ng tao pare-parehas yung capacity. Diba? May mga ibang tao na mabilis magtrabaho, mabilis ang pick up, mabilis yung pacing, no, ng pagpa-perform ng kung ano mga trabaho. But there are people na opposite nito. There are people na sadyang mabagal. There are people na sadyang medyo delayed or medyo mabusisi. Kaya nagtatagal sa trabaho. May mga ganon, ano? Kaya hindi tayo lahat pare-parehas ng capacity, no? Sa pagtatrabaho. Kaya matuto din tayo magpasensya. Okay? Matuto tayong magpasensya din sa mga taong ito. Kasi maaaring kayo, baka, ay naku, nalaglag po. Sandali lang po. Yan. So, maaaring kayo, no, sobra kayong mabilis magtrabaho, sobra kayong mabilis yung pacing, no, ng pagtatrabaho ninyo. Pero do not expect, no, that the people around you would be the same, 'di ba? Sa inyo. Kaya kailangan nating matutong magpasensya. Okay? So it's time to transform. So panahon na para magbago. May mga bagay siguro sa buhay ninyo na kailangan ng baguhin, kailangan ng pwedeng mga paniniwala din ito, no? Pwedeng perspective ito. So depende. It could be pagbabago na kailangan gawin ito on a personal level or po pwedeng sa outside world din ito na kailangan ninyong baguhin. Kailangan ninyong i-adjust, no, sa mga pangyayari sa buhay. So, we have turquoise, prioritize your health. Okay?
baka sa sobrang sipag ninyo, sa sobrang dami ninyong ginagawa, baka nakakaligtaan nyo na alagaan ang inyong sarili. Okay? So, kaya ito, iniimbitahan kayo to prioritize your health. Alright? Para nang sa gayon, lagi kayong on top of your game. Kung kayo ay on top of your health, then definitely you will be on top of your game. Lagi kayong magiging, ang tawag dito, lagi kayong magiging maganda ang pakiramdam, diba? You will be in your concentration, you will be focused, no? Kung maganda ang inyong pakiramdam at magiging productive din kayo, no? So, ito yung nalaglag kanina. So, kunin na natin ito. We have the Fool. Ayan. So, meron kayong bagong sisimulang, meron kayong bagong ganap. Now, you're going to start something new, no? There is a new beginning happening in your life. Okay? It could be anything. Depende yan sa inyong sitwasyon. Pwedeng, pwedeng bagong relationship, bagong trabaho, career, diba? Pwedeng bagong paniniwala. No, it could be anything. So, we have 10 of Swords. Ayan, 10 of Swords is ending and beginning. At ang maganda rito, kasi, iiwanan mo na dito yung something na, kasi moving on energy ito. So, meron kayong pinagdaanan dito na mahirap in the past, due to pwedeng betrayal, pwedeng panluloko, pwedeng frustration, disappointment, yung mga ganon, no? Pero ngayon, magigising na kayo sa katotohanan na it's about time na for you to leave that situation. It's about time na baguhin mo na yung takbo ng buhay mo, you know? So, we have Tower, may mga pagbabago. It's time talaga for transformation, At ito, magbabago na ang inyong sitwasyon. There is, hindi ito yung, it's time to transform po. Pwedeng ikaw dito yung merong kailangan mong baguhin, or pwede rin, na that is related to this Tower energy, na hindi ikaw yung magka-create ng pagbabagong ito, but it is the divine universe doing it for you, no? O pwedeng yung universe ang gagawa nito. May mga bagay na siguro kailangan mong baguhin pero hindi mo ginagawa, hindi mo pinapansin. Kaya ngayon, yung universe na ang gagawa nito para sa iyo, Yun ang mangyayari diyan sa Tower energy. 9 of Cups, wow, napakaganda, For 9 of Cups, it's time for happiness, for joy, financial success, material success. This is also a time of wish fulfillment. So, kung ano man yung mga wishes ninyo that might come to fruition na sa ngayon, kung ano man itong mga heart's desires ninyo pwedeng can happen na, that may be unfolding na, right before your eyes. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.